ampon, sutil, laos at walang mana. Ito ang mga salitang ibinato ng mga bashers sa aktres na si Matet De Leon. Mga salitang hindi lang basta insulto, kundi direktang tumatama sa pagkatao. Hindi doon nagtapos ang pambabatikos. May mga nagsabi pa na nagtitinda na lang siya, na para bang kahihiyan ang marangal na paghahanap buhay. Mas matindi pa, may nagsabi na dapat daw ay mag-reseller na lang siya sa halip na ipaglaban ang sarili niyang negosyo. Isang komentong tila nagpapaliit sa lahat ng pinaghirapan niya bilang isang ina at negosyante. Pero kung susuriin mo, totoo ba iyon? Paano kung ang babaeng tinatawag nilang Laos ay siya ring batang minsang minahal ng buong bansa? Paano kung ang walang mana ay isang taong piniling tumayo sa sarili niyang paa kaysa makipaglaban sa pera? At paano kung ang mga salitang iyon ay hindi katapusan, kundi simula ng mas matibay na bersyon ng sarili niya? Ito ang totoong kwento ni Matet De Leon. Ipinanganak bilang Maria Nora Ana Teresa Villamayor noong October 4, 1983. Lumaki siya sa isang pamilyang kilala sa industriya bilang ampon nina Nora Honor at Christopher De Leon. Pero sa kabila ng kasikatan ng kaniyang mga magulang, hindi puro saya ang kaniyang kinalakihan. Lumaki siya sa isang bahay na puno ng ingay, tawanan, tampuhan at minsan ay sigawan, isang totoong pamilyang Pilipino. Kasama niya ang kaniyang mga kapatid na sina Lotlot De Leon, Ian De Leon, Kenneth at Kiko. Sabay-sabay silang lumaki hindi bilang ampon at tunay, kundi bilang magkakapatid. Doon nahubog si Matet bilang isang taong prangka, emosyonal at hindi takot ipaglaban ang nararamdaman. May isang bahagi ng kaniyang buhay na piniling manatiling pribado, ang kaniyang biological parents. Para kay Matet, hindi dugo ang basehan ng pagiging pamilya, kundi kung sino ang nanatili. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Pero naging komplikado ito nang pumasok ang usapin ng kaniyang birth certificate kung saan ayon sa mga ulat, ang nakatalang ina sa dokumento niya ay ang ina ni Ate Guy. Sa papel nagdulot ito ng kalituhan sa kaniyang legal na pagkakakilanlan at kalaunan ay naging mahalagang issue sa usapin ng mana. Isang bagay na hindi niya pinili pero kinailangan niyang harapin. Habang lumalaki siya, si Lotlot ang naging second mom, ang nag-alaga, nagbantay at nagbigay ng stability sa kanilang magkakapatid habang abala si Nora sa kaniyang career. Sa loob ng tahanan, hindi man perpekto ang lahat pero totoo ang samahan. At iyon ang naging pundasyon ni Matet bilang isang tao. Sa showbiz, hindi na kailangang patunayan pa ni Matet ang kaniyang sarili. Bata pa lang may sariling identity na siya. Hindi lang siya anak ng superstar, siya si Matet. Isang batang may natural na galing sa pag-arte, may charm, at kayang magdala ng eksena ng hindi pilit. Isa sa mga patunay nito ay ang makasama niya ang alamat na si Fernando Poe Jr. sa pelikulang One Day Isang Araw, kung saan pinakita niyang kaya niyang makipagsabayan kahit sa pinakamalalaking pangalan sa industriya. Habang tumatanda, nagbago ang kaniyang roles mula child star hanggang sa pagiging best friend ng bayan. Ang karakter na relatable, totoo, at madalas ay mas tumatatak pa kaysa sa bida. Pero sa likod ng kamera, mas pinili niya ang isang mas tahimik pero mas mabigat na papel, ang pagiging ina. Sa edad na 21, nagpakasal siya kay Mickey Estrada. Mayroon siyang 4 na anak at sa kanila umiikot ang kaniyang mundo. Dito mas lalong naging malinaw ang direksyon ng buhay niya, hindi para sa spotlight kundi para sa pamilya. Dahil dito pumasok siya sa negosyo, ang kaniyang gourmet tuyo brand. Nagsimula siya sa maliit, walang malaking kapital, walang malaking team, kundi sariling sikap at tiyaga. Siya mismo ang nag-iisip ng produkto, tumitiyak sa kalidad, nagpapack at nakikipag-transact sa customers. May mga araw na siya mismo ang nag-aasikaso ng orders, sumasagot sa messages at nagmamanage ng deliveries. May mga gabing kulang ang tulog dahil iniisip kung paano pa mapapabuti ang negosyo. Hindi ito madali pero hindi siya umatras. Unti-unti nakilala ang kaniyang produkto, hindi dahil sikat siya, kundi dahil consistent siya, dahil totoo ang effort niya, dahil hindi siya umaasa sa pangalan, umaasa siya sa trabaho. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi na wala ang panghuhusga. Laos ka na, nagtitinda ka na lang.
mag-reseller ka na lang. Para sa iba, simpleng salita lang. Pero para kay Matet, iyon ay pagmamaliit sa lahat ng pinaghirapan niya. Dahil sa likod ng bawat bote ng kaniyang produkto, may kwento ng isang ina na lumalaban para sa pamilya. At mas lalo itong naging mabigat na ang problema ay nanggaling mismo sa loob ng pamilya. Noong 2022, sumabog ang Tuyo War sa pagitan niya at ng kaniyang ina na si Ate Guy, pareho silang may parehong produkto. Sa isang live selling, hindi na napigilan ni Matet ang kaniyang emosyon, umiyak siya. Isang bihirang makita pero totoong totoo. Kasabay nito, mas naging open siya sa kaniyang laban sa bipolar disorder. Isang kondisyon na hindi nakikita sa labas, pero malalim ang epekto sa loob. May mga araw na puno siya ng energy, maraming ideya, maraming gustong gawin, parang walang pagod. Pero may mga araw din na kabaligtaran. Mabigat ang pakiramdam, walang gana, at kahit simpleng gawain ay parang napakahirap simulan. At sa gitna ng dalawang extremes na ito, kailangan niyang mag-function bilang ina, bilang negosyante, at bilang tao. May mga araw na kailangan niyang mag-live selling kahit mentally drained. May mga araw na kailangan niyang ngumiti kahit may pinagdadaanan. At may mga araw na ang pinakamalaking laban ay ang sarili niyang isip. Pero pinili niyang maging bukas tungkol dito, hindi para humingi ng awa, kundi para ipakita na ang mental health ay totoo at dapat pinag-uusapan. Noong 2023, nagkaayos sila ni Nora, isang simpleng hakbang pero mahalaga. Pero noong April 16, 2025, pumanaw ang superstar. At doon pumasok ang mas mabigat na katotohanan, sa burol. Inamin ni Matet ang kaniyang pagsisisi, na sana ay mas naagapan nila ang kanilang hindi pagkakaunawaan, na sana ay mas marami silang oras, dahil may mga bagay sa buhay na hindi mo na maayos kapag huli na. Kasunod nito, sumabog ang usapin ng mana, tinatayang nasa 1.1 hanggang 1.2 bilyon, pero walang last will and testament. Dahil dito, naging komplikado ang lahat, lalo na sa legal na aspeto. Si Ian De Leon ay nagsabing siya ang legal na tagapagmana, ngunit nilinaw niyang hindi niya binabaliwala ang kaniyang mga kapatid. Pero kahit may paliwanag, hindi nawala ang distansya. Sa kasal ng kanilang kapatid, wala si Ian. Sa paggunita kay Nora, nagkaroon ng magkahiwalay na events. Gumawa ng sariling misa sina Matet at Lotlot. Isang tahimik pero malinaw na senyales na may lamat pa sa pamilya. Sa kabila nito, maraming netizens ang umaasa na balang araw ay magkakaayos din ang magkakapatid, na sa huli mas mananaig pa rin ang pagiging pamilya kaysa sa anumang issue. At sa gitna ng lahat, pinili ni Matet na magsalita. Ito nga pala ang ngiti ng mga ampon na walang mana, mukha ba kaming may pake? Hindi ito simpleng caption, isa itong paninindigan, na hindi niya kailangan ng mana para maging buo, na kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa. Dahil sa huli, ang kwento ni Matet De Leon ay hindi lang kwento ng isang artista. Ito ay kwento ng isang ina, isang anak, at isang babaeng patuloy na lumalaban sa buhay, sa pamilya, at sa sarili. At minsan, iyon ang pinakamahirap na laban, pero iyon din ang pinakamahalaga.